Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kababayan. Ngayong araw ay narinig po ninyo ang pagpapahayag at mga deklarasyon at testimonya ng mga dating sundalo na nagpasya na magkatipon-tipon kaninang umaga at natapos kani-kanina lang tungkol sa maanumalyang flood control projects na kinapalooban ng maraming pagdi-deliver ng napakaraming mali-maletang salapi sa iba't ibang mga tao at opisyalis ng ating bansa. Yan po ang sinasalamin sana, mga kababayan, ng dapat na nangyari na inaakala naming huling pagdinig sana ng opisyal na Blue Ribbon Committee na aming sinet noong June 11, 2026. Hindi nga po natuloy yun, mga kababayan, dahil nung matunugan ng ibang mga kasama namin na kami magdadaos uli ng panghuling hearing na lang ng Blue Ribbon Committee, ay sinabi nila na mayroong security threat ang Senado at ang aming mga kawani ay sinabihan nila na mag-work from home na lang. Dahil po sa security threat at nagkaroon po ng napakaraming mga tanod sa Senado at wala naman po kaming magagamit na mga kawani, hindi po natuloy yung June 11 hearing na yon. At nang dahil doon ay nagpasya ang mga kumukupkup dun sa 18 at higit pang mga dating sundalo na maggawa na lang ng pagpapahayag na ginawa nga nila sa araw na ito. Yan po mga narinig nyo sa araw na ito ay siyang dapat na marinig po ninyo sa isang pagdinig ng Blue Ribbon Committee na ang representasyong ito ay matagal na pong itinalaga ang kanyang kakayahan na siya ang manguna na matukoy po natin ang mga taong nasa likod ng napakamalaganap at napakamalaking nakawan sa salapi ng bayan na ganap po sa kasaysayan ng ating republika. Anong dahil po dyan ay marami po ang nagkaroon ng galit sa inyong lingkod at ako po ay kinasuhan nga ng kahit mga imbentong mga kaso. At maaari pong isang araw, hindi po natin alam kung ngayon o bukas, sa makalawa, ay iahain po sa akin ang warrant of arrest upang ako po ay arestuhin upang hindi ko na may pagpatuloy ang aking gustong mangyari na matukoy po natin ang mga may kagagawan ng lahat ng ito at mapanagot natin sila. Pero wag po kayong mag-alala kahit ako po ay kanilang maaresto at maipakulong, kagaya na po ng sinasabi ko, ay hindi po tayo titigil hanggat hindi po natin natutukoy ang mga taong ito dahil kayo po talaga ang dapat pagsilbihan namin. Interes po ninyo ito. Huwag kayong mawawalan ng loob at huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Pansamantala lang naman siguro ang hindi tayo magkikita ng harapan. Ngunit dahil po sa ating pakikipaglaban, alang-alang po sa interes ng ating bansa, ay kailangan tayong magkaisa. Sa tulong po ng Panginoon Diyos, magtatagumpay din po tayo. Mabuhay po kayong lahat at sana'y araw-araw ang diwa ng ating pagkakaisa ay huwag pong mawala sa bawat isa sa atin. Salamat po sa inyong lahat. Mga kababayan, lately po mukhang natabunan ang balita na ito, subalit kailangang balikan at may paliwanag itong pagbasura ng Sandigan Bayan sa claims ng gobyerno hinggil sa mga ill-gotten wealth na natitira pang hinahabol ng ating pamahalaan sa pamilya Marcos. Ito po ay civil claims na maibalik ang bilyones na mga perang ito at ari-arian upang ito ay lubusang magamit sa pondo ng ating pamahalaan. So na-dismiss po ang settlement case na ito or ang claims rather at hindi na po humabol pa o nag-appeal ang gobyerno ni Marcos Jr., siyempre, ang desisyon ay pabor sa kanila. At yan po ang ibig sabihin kung bakit yung pagka-presidente ni Marcos Jr.
It was never about the Filipino people. It was never about our country. It was about himself, their power, and their wealth. Tungkol po yun sa kanilang kayamanan, kapangyarihan, at sa kanyang entitlement na dahil siya ay Ferdinand Marcos Jr., ay entitled siya na maging Pangulo. Hindi para sa kapakanan at kabutihan ng sambayanang Pilipino. So we're talking here about several hundreds of billions of pesos. In fact, may hindi pa po ipinapatupad na desisyon ang Korte Suprema laban kay Bongbong Marcos Jr. at sa kanyang pamilya. Ito po yung 203 billion pesos na babayaran nila dapat sa tinatawag na estate and inheritance tax. Dahil siya po ang tumatayong estate administrator ng kanilang pamilya, dapat siya po ang mangunguna sa pagbabayad nito. Ang pinag-uusapan po natin, 203 billion pesos mga kababayan. Mabigat po ito at malaki ang pananagutan nila Marcos Jr. dito sapagkat ito ay mayroon na pong finality of decision mula sa Korte Suprema. Inapil na nila ito ng ilang beses na mapawalang bisa ang naturang desisyon mula sa Regional Trial Court hanggang sa Court of Appeals hanggang sa umabot na po sa Korte Suprema. At ito ay nadesisyonan twice ng Korte Suprema na dapat magbayad po ang pamilya Marcoses sa gobyerno ng Pilipinas ng 203 billion pesos. And the interests are still accruing. Pag sinabi pong may accrued interest ito, ay patuloy na lumalaki at lumalawak ang babayaran na interest. Siguro kung ang desisyon ay naging final ito noong 2012 at inappeal nila at nagkaroon ng finality noong 2017, edi mga 10 taon na ang interest nito ay nagpatong-patong na. Siguro aabot na ito ng mga 210 billion pesos or mga around that amount. Malaking tulong ito sa pangangailangang pondo ng gobyerno bagamat sinasabi natin ang pasimuno na itinuturo na mastermind sa malawakang korupsyon at pandarambong ay si Marcos din at ang kanyang pinsan na si Romualdez, pati po ang kanyang asawa at anak ay tinuturo ng mga personnel ni Saldico at mismo ni Saldico na naging bahagi ng inner circle ng kanilang sindikato. Now, hindi lamang po itong hindi pagbabayad ng 203 billion pesos na estate taxes na ipinag-uutos na ng kataas-taasang hukuman kina Marcos Jr. na bayaran ng gobyerno. Ito pa, napawalang bisa na ang claims ng gobyerno ng Pilipinas hinggil sa natitira pang mahigit mga 200 to 300 billion pesos worth of properties ng mga Marcoses na dapat maibalik din sa gobyerno ng Pilipinas. Mantakin mo close to 300 billion pesos po itong worth of properties na ito na hinahabol sana ng gobyerno natin. Ang tumatayong abogado dapat yan para sa paghahabol at pagpapatupad ng legal actions on behalf of the government ay ang Office of the Solicitor General. Sa ating pagkakaalam, 1 linggo na po na lumabas itong desisyon at itinatago lang halos hindi dinadiscuss ng malaliman sa media. Hindi po nagkaroon ng pag-sosumiti ng appeal sa Sandigan Bayan or walang paghahabol ang gobyerno ni Marcos Jr. Through o sa pamamagitan ng Office of the Solicitor General sa naturang desisyon na pagbabasura ng korte sa sequestration and paghahabol ng mga nakaw na kayamanan at ari-arian nila. Meaning, mas lalo lang nagamit talaga ni Marcos Jr. at ng kanyang pamilya ang kapangyarihan sa gobyerno, lalo na nang naging pangulo siya, sapagkat mas napapaboran at mas nangingibabaw ngayon ang kanilang interes na maabswelto at makawala sa pananagutan nila sa ill-gotten wealth na ito. We have to remember that the recorded facts of information
on the plunder o pagpandarambong na ginawa ng pamilya nila Bongbong Marcos Jr. in the almost 20 years rule ng tatay nila na diktador na si Marcos Sr., umaabot po ng mga $10 billion. So kung i-value natin yan ngayon, mga kulang-kulang po sa mga 600, tama ba? 600 billion pesos ang nakulimbat. Estimated lang ito, minimum. May mga mahigit pa $4 million worth na mga jewelries na hindi pa nababawi mula sa pamilya nila na nakalagak yata sa New York, at mga properties, I think 3 pa na nagkakahalaga din, worth mga $300 million. Hindi pa ito nahahabol ng ating gobyerno, at mukhang hindi na ito mangyayari pa kung sa ilalim lamang ni Marcos Jr. sapagkat siya na ang may control ngayon ng buong gobyerno at ng buong estado. So, wala pa siguro sa kalahati o 30% ang naibalik out of the estimated $10 billion sa pinagdambungan ng pamilya nila Bongbong Marcos Jr., hindi bababa sa mga 3 billion lang o dyan lang on the average dollars. So we're looking about $7 billion na hindi pa nababawi sa kanila. At ito ay nakalagak pa sa iba't ibang mga dummy accounts sa abroad, no? May sa Amerika, may sa Europe, at wala na tayong balita kung ano na ang status ng mga ito. But according to estimate ng mga naging involved sa Presidential Commission on Good Government, mga nasa $7 billion pa ang ill-gotten wealth abroad na hindi pa nababawi mula sa pamilya Marcoses. And most likely, malabo na pong mababawi yan with Bongbong Marcos Jr. right now na nakaupo na sa gobyerno. Kagaya nito ngayon, ang challenge is, will the Office of the Solicitor General, which is yan ay appointed at kontrolado ng office ni Marcos Jr. at ni Bongbong Marcos mismo, will they decide to make an appeal to the lost case na ito na hindi na natin mababawi pa ang natitira pang mga ari-arian na bibilong o na babahagi sa ill-gotten wealth ng pamilya Marcos sa Pilipinas? I doubt it. Malamang hindi susumiti ng apila itong Office of the Solicitor General. Hindi nga maipatupad ng BIR ang pagkokolekta sa kay Bongbong Marcos Jr. at sa pamilya niya ng 203 or more billion pesos na estate and inheritance tax na pinagbabayaran sa kanila with the decision of the Supreme Court with finality. Diyan pa lang, I think that decision was already made 10 years ago, final. Pero walang nangyari, no? Hindi rin natin alam ano ang naging hakbang noon ng gobyerno ni Pangulong Duterte, because these matters and information only came out ng panahon na ni Marcos Jr. Nakita natin na may ganito palang mga nangyayari. At nung nakarang linggo nga, muli na namang nangibabaw ang interes ng mga pamilya Marcoses na muling naibasura ang claims ng Pilipinas sa ilang ari-arian at mga kayamanan na nasa Pilipinas pa na sakop ng ill-gotten wealth na hinahabol sana ng gobyerno ng Pilipinas. Ayun. So, 3 bagay ang nais nating ibigay dito na pananaw. Number 1, that the authority of the President being held by Marcos Jr. is systematically being exploited by the Marcos family, lalo na po ni Bongbong Marcos Jr., para maiwasan at mapagtakpan ang kanilang pananagutan sa mga ill-gotten wealth na noon ay hinahabol at hanggang ngayon ay dapat habulin ng ating gobyerno at hindi pa natatapos. Makalipas ang almost 50 years na wala na sila sa poder, itong sila Bongbong Marcos Jr., nakabalik siya muli. At ngayon, napagtatakpan nila at naiikutan ang pananagutang ito. Number 2, maliban sa nagagamit ang poder at kapangyarihan ng presidente sa pagtatabon-tabon at pag-iwas
sa mga pananagutan, sa lumang pananagutan nila noon pa. At hanggang ngayon ay hindi pa natatapos na mga ill-gotten wealth na pinandarambong nila at pinangulimbat sa taong bayan. Ay, pangalawa, nakikita din natin na ang kasalukuyang gobyerno ni Marcos Jr. ay nagagamit din upang hindi maipatupad ang mga kautusan ng korte laban sa kanila, at ang nangyayari, it becomes a disadvantage to our government. And I'm talking about the 203 billion pesos na utang nila sa buwis, estate and inheritance tax. That cannot be enforced dahil siya na ang presidente. Mantakin po ninyo mga kababayan. So, kung matatapos ang termino niya, aabot ng 15 years ang desisyon na ito na walang enforcement. So therefore, itong kapangyarihan ni Marcos Jr. sa pagka-presidente ay naging daan upang siya ay magkaroon ng pagkakataon upang hindi may patupad kahit ang mga naging desisyon ng korte. Yan po ang ibig sabihin ng Marcos presidency. At pangatlo, dahil siya na ang presidente, hindi na rin makakapagsampa kaagad at makakapaghabol ng kaso laban sa kanilang mga historical crimes, yung malawakan at malakihang pandarambong at mga naganap during the time ng kanyang ama at sa iba pang mga panahon bahagi ng pamumuno at pagkontrol ng kanyang pamilya sa gobyerno ng Pilipinas. Hindi na rin po may isasampa mga kaso na ito dahil wala ring patutunguhan. Technically and effectively, Marcos Jr. has been able to exploit the powers and authority of the presidency na nakuha niya sa kanyang taktika ng pakikipag-alyansa sa mga Duterte political camp, at ginamit niya ang maniobra sa political operations para mapasiguro na siya maging presidente. So dahil dyan, ang mga napipintong mga pagsasampa ng kaso, baliwala na rin. Halimbawa, ang paghabol ng properties na ngayon ay napupunta ang iba kina Martin Tambaloslos. At ang iba pang usapin tungkol sa mga naitago at na ninakaw at dinambong pero naibaon sa kaalaman ng publiko ay hindi mo na rin maihahabol ngayon sapagkat siya na ang presidente.